Tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Ratles po. Pag-uusapan natin ito po, no, dumadami na naman po ang walang trabaho sa Pilipinas. Habang nagaganap po yan yung pagdami ng walang trabaho, ay patuloy pa rin po ang usapin ng impeachment, no? Matutuloy ba o hindi? Hanggang ngayon po ay marami pong nakikisawsaw sa usaping ito. Yung mga grupo na mga hindi natin naririnig nung panahon na may mga issues tayo, nagsisisawsawan na, pati po yung mga politiko. Tito Soto, syempre, nakikisawsaw po yan dahil gusto pong tumakbo na Senate President sa susunod na Kongreso, di ba? Sumausaw na rin po ang Ateneo. Kagahapon po ang nakisawsaw yung De La Salle, De La Salle University. Ngayon naman po Ateneo. Lahat po ng mga munyaman. Nauna po ang UP. Kahapon De La Salle. Ngayon naman po Ateneo na. Mukhang nagkakaisa na po ang mga munyaman. Yung mga elitista nagkakaisa na para ipanawagan sa Senado na ituloy na ang impeachment laban kay BP Sara. Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Ito po, talagang ang Pilipinas po ay napakaswerte sa Pangulong ito. Nadagdagan na naman po ang mga walang trabaho. Iyan. Registered 4.1% in April. The worst in 3 months. Sabi po rito. Ito pong nagsasabi na to ay hindi po survey. Ito po ay Philippine Statistics Authority. Tunay pong statistics to. Hindi po to galing sa kung kaninong grupo. Ito po ay PSA, Philippine Statistics. Ayan, tumaas po. Ngayon po ang unemployed. Ang meaning po ng unemployed, yung mga Pilipinong gustong magtrabaho, walang mapasukan. Yung mga Pilipinong, anong pong tawag dyan? Hindi po estudyante, yung mga Pilipino pong naghahanap ng trabaho pero walang mapasukan, no? Yung nasa working age na hindi estudyante. Yung nasa working age na gustong magtrabaho, walang mapasukan. Okay. Ito po ay 2.06. 2 milyon mahigit ang walang trabaho sa Pilipinas. Iba pa po yung mga part-timer lang. Kasi may daya po itong mga to. Pati po yung mga, alam naman natin yan, yung sinasabi mga labor lang ako pa-extra. Nasa kategorya po sila na may trabaho. Kung, kung yan pong mga yan, ay ilalagay nyo sa walang trabaho, mas malaki po yan. Kasi po meron po pa-extra. Sa statistics po natin, yung pa-extra lang, may trabaho pa rin. Hindi, iba po yung daily wage earners. Meron po yung pa-extra. Yung ano po talaga yan, yung kumbaga, halos tambay yan. Halos tambay yan. Pero, may ginagawa ka ba? May pinapagawang papipinturahan. Sige, sama mo ko riyan. Ganun po, no? Okay. Kaya po, bakit po natin nasasabi na magpapatuloy po to dito po sa administrasyon ni BBM? Wala naman pong pumapasok na trabaho. Wala naman pong pumapasok na mga foreign investments. Wala naman pong mga pinagagawa na. Hindi na po nadadagdagan yung, kumbaga, wala pong, hindi katulad nung panahon ni Tatay Digong na talagang nag-boom po, no? Yung nag-boom po talaga yung infrastructure, napakarami pong nag-open na trabaho. Ngayon po,
Wala eh. O katulad po niyan, kahit po sabihin nyo na yung Pogo, pinasama nung panahon ni BBM. Actually, nung panahon naman ni Duterte. Ha? Yung panahon naman po ni Pangulong Duterte, kontrolado naman po yung... kasi mga legal sila noon eh. Nung panahon ni Duterte, legal sila. Kung legal ka po at kumikita ka ng legal, malamang sa hindi, malamang sa malamang, kumikita ka naman ng legal, iiwasan mo yung mga illegal na gawain. Yung Pogo, pinasasama nila ngayon. Ngayon lang naman po talaga masama yung logo tuloy, Pogo. Dahil ngayon lang nila hindi kayang kontrolin. Tapos sinisisi nila kay Duterte. Noon kaya po ni Pangulong Duterte. Ang dami rin pong trabaho noon. Ang dami rin pong trabahong nawalan noon, di ba? Yung mga Pilipino. Yung mga legal na Pogo nung araw. Pinasara eh. Akala mo, ang akala natin, kaya ayaw ng Pogo, ha? Bigla ko lang naalala to, hindi kasama sa topic. Ang akala natin na kaya ayaw ng Pogo dahil ayaw ng sugal. Alam niyo po yung Pogo, Philippine Offshore Gaming. Ibig sabihin, mga nagsusugal po doon, mga inchik. Ha? Sa China po, mga inchik po sa China at sa iba pang lugar na may inchik, ang nagsusugal doon sa Pogo na yun. Ngayon po, akala natin, naku, banal to si BBM. Ayaw ng sugal. Sangkatutak po ngayon ng sugal, online sugal. Yung mga tinatawag na scatter na yan. Mga bagong termino po yan na natututunan natin dahil kanunood ko ng TikTok. No? Yung mga nag-i-scatter, napakarami po. Ang dami po na bagong buhay sa scatter. Yung isa, nakabili ng bagong motor. Kasi naibenta niya yung kotse niya. Naibenta niya kasi yung kotse niya, kaya nakabili siya ng bagong motor na lang. Di po ba? Pati po si Vic Soto. Yan yung problema no? Wala na tayong pakundangan Parang, alam nyo mga kaparian, eto po, tanong ko sa mga pari sumasaw-saw kayo dito, ayaw nyo, impeach Sara. Nananawagan kayo sa Senado na impeach na si VP Sara dahil sa kung ano-ano. Moralidad po. Kayong mga kayo pong mga kaparian, moralidad po ang dapat nyong binabantayan. May nanawagan ba sa inyo na kinundinan yung mga artistang katulad ni Vic Soto? Nila, sino pa ba mga Ivana Alawi? Anong pangalan nun? Yung magandang morena. Nakalimutan ko na pangalan mga sugal po ang inaano niyan. Dapat yan ang binabanatan nyo, mga kaparian. Yung mga artistang nag-engage sa sugal o nananawagan. Ang dami na po na bago buhay dyan sa scatter na yan. Kaso sugal. Dahil dyan kala Vic Soto. Ngayon po, hindi na po offshore. Dito na po. May pakialam ba? May pakialam ba yung mga pare dyan? May pakialam ba yung mga Ateneo, Lasal? Si Nadine Nostre? Si Arn Clavio, may pakialam ba dyan? Walang mga pakialam yung mga yan. Paano pa pare-parehong namumulitika? Pare-parehong anti-Duterte lang. Ngayon, pakialaman nyo. Panay kay kaparian, Lasal, pare, Ateneo, pare, UP, mga pare-pare, mga pare-parean. Asikasuhin nyo yung mga naghihikahos na mga tao. Hayaan nyo yung Senadong magtrabaho sa trabaho nila. Nakikialam kayo sa Senado. Ang pinakikialaman nyo lang naman, yung ano lang naman ang pinakikialaman nyo. Ayan po, talaga yung Pogo, marami rin pong pinasok na trabaho yan. Hindi na po tayo nakakapag-secure ng mga trabaho. Paano? Ano sabi nung ini-interview sa
na ECOP ba yun? Yung pinuno ng mga economists. Kaya walang pumapasok dahil sa red tape, kaya walang pumapasok dahil sa na foreign investors sa atin dito. Hindi dahil hindi marunong mag-imbita si BBM. Imbita nga ng imbita eh. Abroad nga ng abroad eh. Hindi po dahil doon. Kaya po walang maimbita dahil po sa krimen. Dahil po sa corruption. Oh. Yan ang katotohanan. Okay. So ngayon po, kung walang pumapasok na foreign investors, matagal na tong commercial na to, naririnig ko nung araw, sabi, foreign investors means more jobs. Kung wala pong pinatatayo, wala pong mga infrastructure, imaginein po ninyo, balikan ko lang yung mga taga Mindanao. Yung Mindanao Railways na yan. Ang dami pong trabahong i-create niyan. Mula po sa pagtatayo ng Mindanao Railways, makakapag-create na ng trabaho. Hanggang sa operasyon yan. Ilang train driver, ilang... may yung mga pinatigil na FTI biyahe ng PNR. Pinatigil FTI to Tutuban. May pinalit ba? Matatapos na lang yung termino ni BBM. Tiwang-wang-wang-wang pa rin. Wala talaga eh. Ang mga inuna kasi, ayuda. Ang mga inuna kasi, flood control projects. Speaking of flood control, ano na lang tayo tira bahala na lang tayo kung ano na lang madampot natin Speaking of flood control, ano na? Umulan lang, wala pang isang oras. Bakit ko po alam na wala pang isang oras? Kahapon, Berada Agila kami. Nung pumasok kami sa booth, wala pang ulan. Pagkalabas namin, ang lakas daw ng ulan, sabi ng producer namin. Tumila rin agad. Ibig sabihin, more or less, isang oras lang yung ulan. Bahagad. Bahagad sa EDSA. Alam nyo, may nabasa po ako. May nabasa po akong pilosopong post dyan sa X. Ang sabi, kaya daw, bakit madalas daw bumabaha kahit sang katutak ang flood control projects ni BBM. Hindi nga may pagmalaki ni BBM. Akala nyo, tapos na nung 5,500. Kailan pinagmalaki yun? 5,500. Last SONA. Isang taon na po, buhat nung pinagmalaki yun. Nag-budget pa rin po ng mas malaki pa. Ibig sabihin, mahigit pa sa 5,000 ang pinatayo. So, 10,000 na yan. Dahil SONA na naman ngayon. Isang taon na, muhat ng pinagmalaki. Sa July, SONA na naman Ibig sabihin, 10,000 na yung umiiral na yan. Mag-tap-tap lang po kayo sa TikTok Heart-heart lang yan. Heart-heart lang. Tap-tap-tap-tap lang kayo dyan. Magpakape kayo, magpa-star. Alam nyo sabi, bakit daw konting ulan bumabaha? Nalito na yung nalito na yung tubig Sa dami ng flood control, hindi na nila alam kung saan sila dadaan. Simple lang naman po sa Maynila. Kay Tatay Digong wala ganong baha, natandaan nyo? Alam nyo kung ano ginawa? Naglinis. Simple, di ba? 100,000 na nag-volunteer. Nilinis yung Manila Bay, nilinis yung Ilog Pasig, nilinis yung mga estero. Tuloy-tuloy yun. 6 years ni Tatay Digong. Tuloy-tuloy ang paglilinis. Walang ganong baha. Kasi lahat ng mga dadaanan ng tubig, nilinis. Hindi mo kinakailangan mag-billion-billion na. Pag sobrang lakas talaga, bumabaha rin. Pero dahil malinis yung daanan ng tubig, may nakita pa ba kayo? May nakita pa ba kayo naglilinis? Ngayon? Simple lang po minsan Di ba? Simple lang po minsan. Wala bang trabaho? Magpatayo ka ng Mindanao Railways. Ewan ko kung ilang makikreate na trabaho na yan. Simplihan lang natin.
Bumabaha, baka barado na yung mga estero, barado na yung Ilog Pasig, barado na yung Manila Bay. Pasimplihin nyo lang ang lahat. Hindi yung pera, magkano, magkakamal tayo. Ngayon, ano na naman ang pagkakabalan? Ito po mga tunay na problema. Ha? Ayan ang mga tunay na problema. Worse tayo pagdating sa tourist. Pinakadelikadong bansa. Yan po yung nababasa ng mga turista eh. Ano pa yung binabasa ng turista? Yung kanilang travel advisory. Yung mga mayayamang bansa po, nagbabasa yan ng travel advisory. Tayong mga Pilipino, kung saan naman pinakadelikado, doon tayo. Bakit? Mataas ang sweldo doon. Doon tayo. Nagre-recruit ngayon sa Israel. Israel, di ba lagi hindi tumitigil ang bombahan dyan? Mataas ang sweldo. Wala tayong pakialam sa mga travel advisory. Sa Ukraine tayo. Worst airport, worst tourist, pinakadelikado sa turista. Kita nyo naman, no? Kidnap for ransom. Alam nyo po, isa lang ang makidnap for ransom na ibabalita po yan dun. I-interviewin yung karanasan mo sa Pilipinas nung ikaw ay kinidnap for ransom. Kukwento yan. Wala nang pupunta. Koreano pa yan, ha? Panay kayo tukis na Pilipinas. Magpapaano ng biro mo, pinagmalaki, pinicturan. Yung trend daw sa France, nilagyan nila ng yung magkagandahan ng Pilipinas. Si Abalos nga, lahat ng bus na dumadaan sa EDSA, may mukha ni Abalos eh. Binoto ba si Abalos? Tuwan-tuwa yung tourism eh. Gumastos na naman tayo ron. Ha? Hindi po simpleng yung sa likod lang, ha? Hindi katulad kay Abalos. Yung buong tren, nakapaskil doon na yung Philippines, pumunta kayo sa Pilipinas. Yun ang pinagkakagastosan ng tourism. Bakit worse pa rin tayo pagdating sa turista? Kinikidnap yung mga turista natin, hinuhold up. Kita nyo naman ang mga announcement ng ating bagong PNP chief. Imbis po na uunahin natin ang krimen, mga ganun-ganun. Putya, hindi. Ha? Ito ang mga listahan ng dadakipin natin. Bantag, Roque, etc. etc. May contingency na rin kami kay Senator Bato. Senador ng Pilipinas, may contingency na rin sila. Pag daw naglabas ng ICC, ng warrant of arrest, teka muna. Sabi ng Pangulo, hindi tayo nakikipagtulungan. Sabi rin ni Auntie Claire Castro, hindi tayo nakikipagtulungan sa ICC. Bakit? May contingency na si Torre. Pag naglabas yung ICC ng ibang klase po itong gobyerno na to eh. Ang ganda sana kung target namin na dakipin lahat ng mga kriminal, yung tukoy na namin, mga drug lord na to. Wala. May pangalan bang drug lord na huntingin? Pero tukoy nila yung mga huntingin nilang mga pro Duterte. Harry Roque, Bantag, lahat. Si Bato, meron na rin silang contingency kay Bato. Handang-handa sa mga Duterte supporters. Kilala nyo ba man lang yung mga malalaking drug lord? Yung sindikato ng kidnap for ransom, kilala nyo ba man lang? Yung mga bumibiktima, lalo na sa turista. Ang turista po, wala tayong kalaban-laban. Mababalita at mababalita po yan sa bansa nila once na may nangyari dyan. Alam nyo po, kung gaano po kaganda ang mga natural natin, kumpara po sa ibang bansa, doon natin sila talo eh.
Wala pong Boracay sa kanila. Wala pong kasing ganda ng mga natural beauties. Doon lang tayo magaling sa natural. Doon lang tayo magaling sa mga natural. Magaganda talaga. Yung mga beach natin. Yung mga beaches natin, magaganda talaga. Pati mga babae natin, napakagaganda. O, hindi. Huwag kang maniwala. Baka hindi ka pa nakarating ng Boracay. Sa picture man lang, tignan mo. Hindi ka naniniwala maganda yung Boracay? Kung pati Boracay, kino-question yung ganda, ay ano pa mangyayari sa inyo? Pero pagdating po sa mga pasilidad, wala po tayo eh. Nag-tour kami sa Taiwan. Hindi po pera ko yun. Sponsored lang noon nung araw pa. Nung ako'y na government employee pa, in-sponsoran kami ni Mayor. Tinur namin yung Taiwan. No? Alam niyo kung ano mga meron sila? Wala po silang yung kasing gaganda ng mga natural beauties ng ano natin eh. Pero meron silang mga pasilidad. Yung mga CR nila. CR, pupunta ka sa... yung mahaba yung mga biyahe, tapos ang CR nila. Grabe, ang gaganda. Okay. Ngayon, di po makatulog tong mga to. Nauna po yung UP, naglabas po sila ng statement na gusto nilang ituloy. Hinihimok nila yung Senado na ituloy na yung impeachment kay BP Sara. Walang problema dyan. Statement lang yan. Sumunod po yung de Lasal. Na hinihikayat yung statement. Ngayon po, Ateneo na. Sabi na, magsasama-sama yung mga yan eh. Ang problema, pag may nakakabasa yung comment, kung hindi kayo, magrarally sila. Pinaalala po na nag-EDSA 1 at EDSA 2 sila. Nag-EDSA 1 at EDSA 2 daw sila. Kaya nila uli. Sige, patalsikin nyo si Marcos na si BP Sara. Si BP Sara na presidente natin. Wala namang problema doon, di ba? Patalsikin nyo si Marcos na si BP Sara na presidente. Ano yung pagbabantaan nyo? Bakit? Kung hindi, anong gagawin nyo? Let's make baka. Don't be takot. Utot nyo. Hindi na kayo uso. Alam nyo kung bakit walang maniniwala sa inyo? Lalo na yan pag nagsama-sama kayo mga elitista. Lahat ng mga munyaman. Lahat ng mga oligarko. Alam nyo kung bakit? Magagalit pa taong bayan sa inyo. Bakit? May statement ba man lang ang UP, ang De Lasal at ang Ateneo noong si Tatay Digong ay winalangya yung human rights? Anong sinasabi nyo na constitution? Bigla nyo naalala ngayon na constitution. Bigla nyo na sinasabi ngayon na ang constitutional yung ginagawa ng mga senador. Kasi forthwith. Tindi, no? Alam nyo lahat kung ano ang meaning ng forthwith? Ulitin ko na lang. Sa impeachment, lahat kayo marunong. Sa Constitution, alam ninyo lahat ang meaning ng mga impeachment. Na dapat pag nakarating sa Senado, pag-usapan agad. Alam nyo yan lahat. Pag hindi ginawa ng Senado ay labag sa batas. Saan ba nagsimula to? Sa confidential fund. Pero yung meaning ng confidential, hindi nyo alam. Diyan kayo napupulaan lahat. Balikan natin tong Atenista
Nagsasabi kayo ngayon, no? Basahin lang nga natin, maikli lang naman yung kanilang ano, yung kanila, no? Para lang magka-idea tayo anong sinasabi nitong mga munyaman. A statement of Ateneo School of Government on the impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte. We stand for ethical leadership in public service. We call on the Senate to fulfill its constitutional duty and to proceed with the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Dispensing the case without the benefit of a trial is dereliction of duty and a clear attempt to whitewash the accusation raised against a public official. The impeachment process is a sacred duty enshrined in our Constitution. It is the primary mechanism to ensure that our elected officials would remain faithful to their sworn duty to serve public with dedication, commitment, and most importantly, integrity. We remind our senators that they are public servants and their mandate is based on the people's trust. We pray that they will remain true to what the Senate institution stands for, upholding the Constitution, promoting democratic values, and serving the national interest. Convene the impeachment court now, or else. Walang or else ako lang. Convene the impeachment court now, or else we will make baka. Don't be takot. Let's make baka. Okay. Ang ganda oh. We uphold the Constitution. Alam nila kung ano ang laman ng Constitution pagdating sa impeachment. Kami po, wala po kaming pakialam dyan. Na kumakain lang po kami ng popcorn ngayon. It's between Chis Escudero na nanliligaw sa mga Duterte votes sa Senado. It's between Chis Escudero. Labanan po to ng panliligaw ng mga senador na may ambisyon na maging Senate President. Si Senate President Chis Escudero, nililigawan niya yung mga Duterte, yung Duterte Black. Kaya, ang ginagawa niya, may in-offer siya di ba? In-offer niya, hindi ko gagawin kong lahat para hindi matuloy ang impeachment. Ayos. Masaya ba kami pag hindi natuloy ang impeachment? Napaka-peke naman namin tao. Kung sasabihin namin. Pero, amin ba yan si Chis Escudero? Hindi. Si Amy Marcos, ganun din. No? Dahil kapos na ang panahon. Anuhin na natin tong impeachment na to. Ganun din. Parehong mangga lang yan, dalawa na yan. Si Tito Soto, mangga rin. Ngayon ka lang dumadakdak, Tito Soto. Wala naman siyang sinasabing alternative. Ang sinasabi ni Tito Soto, kaya nga, pag itinulak ako, nang tinatanong sa kanya kung ano yung masasabi niya sa nangyari sa Senado, nalulungkot ako kasi ang tagal ko ng senador, 24 years na ako sa Senado, bahagi na ako ng pamilya niya. Kaya nga, pag tinulak ako bilang Senate President, baka tanggapin ko Utot mo. Lahat kayo nanliligaw sa mga Duterte votes. Matuloy ang impeachment at hindi mapapawalang sala si Vice President Sara Duterte. Kasi natapos na yan nung natalo kayo. Yung alyansa, sinukan ng tao, talo kayo. Diba? Okay. Nung natalo kayo, wala na kayong numero. Kung wala na kayong numero, matuloy man ang impeachment, laglag pa rin kayo. Mapapawalang sala pa rin si VP Sara Duterte. Yun ang katotohanan, mga kapatid. Etong mga ingay ni Chis Escudero, ni Amy Marcos, ni Tito Soto at ng iba pa mga senador, yan po ay panliligaw lamang sa Duterte votes. Gusto ba naming masaya ba kami kung hindi matutuloy ang impeachment? Siyempre. Badong, baka magprotesta ang mga tao. Ano ngayon?
Ano pa ba ang worst ninyong gagawin sa mga Duterte? Tanungin ko nga kayo, may mas worst pa ba kayong magagawa sa Duterte? Maliban sa pagpapakulong kay Tatay Digong? Wala na yan lahat. Wala na kayong kakayahang gawin para saktan pa kami. Yung pinakamasakit na pwede nyong magawa sa mga Duterte, nagawa nyo na. At buhay pa kami lahat. At nakita namin na yung worst nyo palang gagawin ay magiging daan para lahat ng Duterte supporters magkaisa. Lahat ng Duterte supporters, boto namin yung mga Duterte. Ano pa yan, partida pa yan, may 17 million pang overvotes. Pero hindi pa rin kayo nanalo. Umamin na si BBM, talo kayo. Mga talunan kayo. Yung mga naaawa po sa akin, ang tanong ko lang, bakit kayo nanunood? Ilan ba nanalo sa BTV? 5. Hindi mo ba alam 5? 5 po ang nanalo. Bato. Bongo. Number 1. Tinambakan yung number 1 ng alyansa. Ilan ang tinambak ba dong? 10 milyon. 10 milyon? Si Erwin Tulfo, tinambakan ni Bongo. Tapos kayo nanalo? 5 po yan. Rodante Marcoleta. Wala lagi sa survey. Kaya ang mga survey company, bye-bye. Wala nang naniniwala sa inyo. Paalam, hindi nyo ba napuna? Wala nang survey yung Octa Arts Dancers. Wala nang survey yung No Limit Angere. Lalo nang wala nang survey yung WR numero. Di ba? 5. Pero number 1, yun yung malupit dun eh. Yung number 1, amin. Number 1 nyo, tambak ng 10 milyon. Panalo kami. Si Aimee at saka si Villar, amin yan. Sinukan nyo yan. Hindi nyo nga binoto yan eh. Di ba? Kami nagpanalo. Nagpanalo dyan, mga Duterte. Ngayon, punta po tayo. Kaya talagang pwede po namin ipagyabang yan. Worst election result for a sitting president ang naganap. Lahat ng presidenteng nakaupo, panalo sa midterm election. Naintindihan nyo na ngayon? Okay. Punta po tayo rito sa ano yung pinupunto ko. Wala naman kayong bilang. Magsama-sama pa kayo. UP, Lasalista, Ateneo. Wala kayong bilang sa mga Duterte. Mag-aano kami. Yan na. Baka hindi mo natatandaan ba dong? Noong si Erap, ayaw nila pabuksan yung. Ano ngayon? Wala na kang isasakit pa sa ginawa ninyo kay Tatay Digong. Speaking, tanong ko sa inyo. Sabi kayo, ano yung sinabi nila? Ang sarap pakinggan eh, di ba? Upholding the Constitution. Well, ano po ang nakalagay sa Constitution? Pag ang tao nagkasala, ang Pilipino nagkasala sa Pilipinas, saan po dapat litisin? Total, Constitution yung pinagsasabi nyo. Saan po dapat nililitis ang Pilipino nagkasala sa Pilipinas? Correct, sa Pilipinas. Ibig mo sabihin ba dong yung pangkaraniwang Pilipino na nagkasala? Kriminal na to ha. Napatunayan, talagang may dugo-dugo pa. Napatunayan na siya ay nakita sa CCTV na talagang inuundayan niya yung ano. Saan dapat litisin yung tao na yun? Dito yun sa Pilipinas naganap. Sa Pilipinas ba o sa Amerika? Ang kanyang napaslang ay Pilipino rin. Aba sa Pilipinas dapat yan. May karapatan ba yung kriminal? Kriminal na yun kasi nakita na natin sa CCTV, walang duda eh.
Bakit walang duda? Nung nakitang may CCTV, gumanon pa eh. Humarap pa talaga. So, siya talaga yun. Pinatay niya ay Pilipino. Nangyari sa isang motel. Ha? Nagkaonsehan. Ano? Saan lilitisin yan ayon sa sinasabi niyong konstitusyon? Sa Pilipinas. Pangkaraniwang kriminal to ha. Walang ano to ha. Hindi naglingkod sa bayan. Buhat nung pinanganak, kriminal na. Sa Pilipinas pa rin. Tanong ko sa inyo mga atenista. Wala kayong statement man lang nung ang isang dating presidente ay kinidnap at dinala at pinakulong sa ibang bansa. Ipagpalagay na tama yung sinabi nyo, may kasalanan. For the sake of argument, talaga nagkasala siya sa mga sandamakmak na Pilipino. Talagang doon lilitisin. Bakit wala kayong pahayag? Basahin nyo sa konstitusyon kung saan nakalagay yun. Ito, maganda yung sabi niya. Hawak ng Duterte ang batas sa Pinas. Ikaw ba hindi ka hingi ng tulong sa labas? Kaya daw humingi si Eko. Si Eko pala humingi ng tulong sa labas. Akala ko talaga, yung mga biktima yung humingi sa labas. Si Eko pala. Pagbigyan natin si Eko. Kailan ba nadakip si Tatay Digong? Baka nakalimutan ko na. Kailan ba siya nadakip? 2025. March 2025. March 2025? Sino ba presidente ng March 2025? Duterte ba? Siya ba presidente? Si Duterte ba presidente nung siya yung nadakip? Hindi siya. Si Marcos. Si Marcos pala. March 11. Kita nyo, March 11. Alam pa. March 11 pala. Nadakip si Tatay Digong. Sino dumakip? Sino yung pulis na naroon na matapang? Si General Torre. Ayun, ang batas pala. Ano sabi niya? Batas pala yung Ayan, hawak pala ni Duterte ang batas. Kaya pala nadakip siya ni Torre at napadala ron. Ganun pala, Hindi ako na-inform. Si Marcos ang presidente, tapos si Duterte pinakulong. Hawak ni Duterte yung batas. Kayo na po. Kayo na po ang humusga. Kahit pala presidente na si Marcos at si Marcos po ay kalaban ng mga Duterte. Si Duterte pa rin pala ang hawak ng batas. Doon pa lang Eko Wala nang maniniwala. Sino naman maniniwala sa inyo? Presidente si Marcos. Kalaban niya mga Duterte. Pina-impeach yung anak. Ginigipit lahat ng mga pinakulong na si Kibuloy. Isa sa mga nakulong si Kibuloy. Patas pa rin si Duterte. Ganun pala yun. Pagka pala ikaw hawak mo batas, lahat ng kaibigan mo makukulong. Parang baliktad yata. Ikaw mismo, dahil hawak mo ang batas, ikaw mismo ay makukulong. Ang galing naman talaga ni Eko. Kaya ako sa'yo, Eko, mag-vlog ka na rin kasi mahusay ka Talo mo yung mga logic balik na tayo sa katotohanan. Eko, mangarap ka na. Eko, mangarap ka na lang dyan. Hindi mo kaya paliwanag yan, Eko, sinasabi ko sa'yo. Presidente si Marcos, tapos ang batas kay Duterte. Eko! Pinagre-research pa nila ako. Opo, kaya po ako nagsasalita ngayon, nag-research na ako At na-research ko po na ang presidente nung March 11, 2025 ay si Marcos na.
Paano mangyayari? Tas si Duterte ang may hawak ng batas. Eko, Sherry Vlog, pambili mo ng toothpick, kuya. Pinduts, guys. Putya, napuna na naman ni, ko ah. Meeting nga siguro. Eto si, si Sherry talaga. Talo ako. Meeting nga ba ako? Walang iya ka, Sherry talaga. Hindi mo nala ako sinimplihan. Maraming salamat, Sherry. Antindi. Kasi si Sherry noong araw, yan na naglilinis. Tara, mag-steak muna tayo. Okay, mga kapatid. Napansin po ninyo, may statement ba kayong mga atinista? Ha? Meron ba kayong statement na nilalabag ninyo ng paghuli kay Tatay Digong, na nilalabag yung karapatan ng ni Tatay Digong? Ha? May statement ba kayo? Mga atinista? Wala. Kayong mga lasalista, may statement ba kayo? Kakakain ko lang kasi, pasensya. Hindi pa ako nag-toothbrush, nag-ano na tayo, nag-vlogs na. May statement ba kayo? Ha? Kayong mga lasalista, na nung nilalabag yung karapatan ayon sa konstitusyon ni Duterte. O wag na yun, baka sabihin nyo, ikaw naman Badong. Siyempre, sasabihin ng mga yan. Loko-loko ka pala Badong eh. Diba? Sasabihin ng mga yan. Loko-loko ka pala eh. Anti-Duterte nga kami, bakit kami maghayag ng pahayag? O tama nga naman. Anti-Duterte nga pala sila, bakit naman sila mag-statement? Eto tanong, noong bang yung pondo, illegal to ha? Yung pondo ng mga PhilHealth, bakit ko alam na illegal? Nakasampa na reklamo sa Supreme Court yan eh. May reklamo dyan eh. Yung bang yung PhilHealth nilipat, nag-issue kayo ng statement na mali yung paglilipat ng ano? Yung bang nagbenta tayo ng ginto? Yung bang gumagawa sila ng sangkatutak? Libo-libong mga flood control projects. May statement kayo? Yung bang namimigay ng ayuda? Mga atinista, mga ekonomista, ang Ateneo po ang pinakamagaling sa business, no? Sa economics. Lahat po ng mga oligarko diyan nag-aral kung paano ng pera. Meron ba kayong statement na bakit ang bigay ng ayuda samantalang hindi naman niya nagpapaunlad sa bayan? Bakit ang concern nyo lang tong impeachment? Bakit hindi kayo concern sa iba? Harap-harapan. May usapin sa mga Supreme Court. Usapin po yan, malaking usapin. Yung fill in the blanks sa budget. Nakialam ba kayo? Yun yung problema ninyo. Kaya wala kayong moral ascendancy na manawagan. Dahil nung panahon na kailangan ng mga tao, naghanap sila ng matatalino, naghanap sila ng mga mayayaman, o matatalino na lang. Naghanap kami ng kakampi para ipaglaban yung mga pinaglalaban namin sa budget, ipaglaban yung mga pinaglalaban namin sa illegal na transfer nila ng mga PhilHealth funds. Dehin boki kayo.